Handa daw si Sara Duterte na pumalit sa pwesto bilang presidente kung sakaling kakailanganin. Aba, teka muna. Saan nanggaling yun? Bakit kailangan may ganun mga pahayag? Napansin nyo ba, this past few days, naglalabasan yung mga pahayag ng mga DDS. Parang gustong ipaalala sa atin na pagdating sa presidential succession, si Sara Duterte ang legal na dapat pumalit. Kung sakaling may mangyari na mawala ang presidente sa kanyang pwesto, siya ay mag-resign, bumaba, or tanggalin, sa pamamagitan ng dahas. Basta pinapaalalahanan nila ang buong sambayanan na ang dapat pumalit sa presidente kung sakaling may mangyari dito ay ang vice-presidente. Ang tanong, bakit kailangan magsalita si Sara Duterte ng ganito? Na paghahalata tuloy na may pinaplanong masama talaga itong kampo ni Sara Duterte. Sa iba pang balita, handa umanong palitan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sakaling bumaba ito sa pwesto. Sino may sabi sa inyong bababa si Bongbong Marcos sa pwesto? Unless gumawa kayo ng dahas, guluhin nyo ang sitwasyon at ikudita ninyo si Bongbong Marcos na hindi mangyayari. Makakalaban nyo ang taong bayan. Hindi lang kayo ang taong bayan. So kung may pinaplano kayong masama, katulad ng people power, actually out na nga yung people power eh. Hindi nila magawa yung people power dahil kung talaga magpi-people power sila at kung talagang malakas si Sara Duterte, matagal na silang nakalikom ng tao para magsagawa ng people power. Hindi eh. So, iba ang gagawin nila. Sigurado yan para lang maagaw ang pwesto kay President Bongbong Marcos. Kasi kung sinasabing handa daw si Sara Duterteng palitan si President Bongbong Marcos sakaling bumaba ito sa pwesto, ay hindi po mangyayari yun. Hindi po bababa si President Bongbong Marcos sa pwesto dahil sinabi nga niya, hindi siya aalis sa pwesto sa 2028 hanggat hindi natatapos itong problema sa korupsyon. Sinabi pa niya, inumpisa niya, tatapusin niya. So kung kayo ay nananaginip na mapapabagsak nyo si President Bongbong Marcos at maagaw ni Sara Duterte ang pwesto, dahil sa mga pahayag niyang ito, isa lang po iisipin natin, aagawin talaga ang pwesto. Kunyari pa sinabi, kung sakaling bumaba ito sa pwesto, hindi siya bababa sa pwesto. And that is for sure. Ano naman ang sabi sa ibang balita? Handa daw si Sara Duterte na pumalit sa pwesto bilang presidente kung sakaling kailanganin. So kung hindi bababa sa pwesto si President Bongbong Marcos, anong dapat nilang gawin? Para bang kung kinakailangang patalsikin siya, kung kailangang manggulo o magkudeta, gagawin nila kung yun ang kailangan para bumaba si President Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi nila nagawa yan nung INC rally noong November 16 to 18. Hindi nga ba? Bali-balita noon na hindi matatapos yung INC rally, si Sara Duterte na ang presidente, hindi nangyari. Si Bongbong pa rin ang presidente hanggang ngayon. At sinabi pa ng INC, wala daw sa usapan yung mga binanggit ni Amy Marcos doon sa INC rally. Pero kung napanood nyo yung interview kay Maluti Kia ba yun? Nung sinabi ni Tikia na alam daw ng INC, may pinag-usapan na daw sila tungkol doon. So ano kaya ang magiging sagot ng INC dito? Sinabi na ng INC na hindi sumunod si Amy Marcos sa pinag-usapan, pero sinasabi ni Maluti Kia, may usapan daw. So, hindi nangyari na maagaw nila ang pwesto ng INC rally. Ang sabi-sabi naman ngayon, ito ay gagawin sa trillion peso march sa November 30. So, ibig sabihin, gagawin nila talaga lahat ng paraan to the point of destabilizing the government sa November 30. At sinasabi pa nga na itong mga pahayag ni Sara Duterte is part of the destabilization. Sabi nga dito sa Philippine Star, by declaring readiness to assume the presidency if President Marcos steps down or is impeached over the raging corruption controversy, Vice President is clearly engaging in political destabilization. Sabi po yan ng palasyo. Kasi nga naman, paano hindi magiging destabilization yan? Magbibitaw ka ng salita na handa kang palitan si President Bongbong Marcos kung sakaling siya ay bumaba sa pwesto. Hindi naman siya bababa sa pwesto. So ngayon, kung kinakailangan. Bakit kakailanganin? Bakante ba ang posisyon ng presidente? Hindi
si Bongbong Marcos pa rin na nakaupo. Malamang, yung hindi nila nagawa nung rally ng INC noong November 16 to 17 na supposedly dapat 3 days, gagawin po yan sa trillion peso march sa November 30 sa EDSA Monument. So, magkakaroon nga kaya ng kaguluhan sa November 30? Meron po akong nabasa sa Facebook na gusto ko rin i-share sa inyo. Dahil kailangan pong palaganapin ito. Kasi dapat po aware tayo. Dahil hindi titigil itong mga grupo na gustong pabagsakin si President Bongbong Marcos. Ito pong trillion peso march, ito na po yung pangalawang rally nila. Yung pong pagsusuotin kayo ng puti. At talagang ito ay peaceful, orderly, at ang laban nila ay kontra korupsyon. Pero dahil hindi sila nagtagumpay nung INC rally, ito naman rally ng trillion peso march ang gusto nilang pasukin. Nabasa ko po ito sa page ni Rich Admin TV at gusto ko nga pong i-share sa inyo for awareness. Basahin ko po. Guys, much better kung stay home na lang kayo sa November 30. Baka madamay pa kayo sa gulo kung sakali man. For your info, the public, beware. In a press briefing ahead of this Sunday's trillion peso march at the People Power Shrine along EDSA, the leaders of the trillion peso march movement have warned against a possible insidious agenda of provocateurs to hijack the November 30 prayer rally for transparency and accountability. In a not-so-veiled warning, the leaders of the Catholic Church-led prayer rally have vowed at their news conference to exercise vigilance over a suspected agenda by either forces loyal to former President Duterte and incumbent Vice President Sara Duterte Carpio in conspiracy with rogue military elements, or of leftist or communist provocateurs to hijack the Bonifacio Day rally against the flood control fiasco. In their press briefing last Monday, TPMM leaders pledged to block efforts from Duterte supporters or military renegades to advance attempts to destabilize the government, saying that definitely no Duterte nor an unelected junta can represent our anger and hope. The Dutertes must never be allowed to hijack our movement and wash their blood-stained hands. We also warn against undemocratic calls for military intervention towards installing an unelected junta or revolutionary government, the TPMM leaders stressed. The TPMM rally organizers are correct in saying that we must choose a path forward that strengthens the democratic forces, not play into the hands of political opportunists. Suspicions are rife that the Duterte forces, renegades in the military or communist agitators, either on their own or in cahoots with the other groups, are planning to replicate the September 21 playbook for mayhem and violence, in which masked protesters with do-it-yourself weapons and bombs who took part in that Sunday rally at the Luneta or Rizal Park broke away later in the day, marched to Mendiola Bridge, and attacked cops who were assigned to guard the gates to Malacanang Palace. Credit the tolerance demonstrated by police forces in guarding the palace for the violence instigated by the marchers, not turning for the worse or even deaths. By the time the authorities had eventually restored order on the streets and apprehended or drove away the hooligans. The authorities should know better by now and take even better steps to prevent a repeat of the September 21 bedlam at the palace gates this coming Sunday. But the groups behind the September 21 chaos are also expected to know better by now, and are likely to take hooliganism to a higher, bloodier level this Sunday. If the TPMM organizers were correct about their feared hijacking scenario by insidious groups pushing extra-legal or non-constitutional action to topple the Marcos administration.
If indeed there is such a hijacking plot, it is expected for Sunday's breakaway elements to take more aggressive and violent maneuvers against law enforcers guarding the palace gates in a shrewd bid to provoke the cops to fight back. And if the hoped-for street fights lead to greater violence, property destruction, and human deaths, the more casualties, the better. The intended result here is for the Marcos administration to get embroiled in an international scandal of such proportion that would push the government to a free fall or even the resignation of the president. With the stakes so high for provocateurs to aim for great bedlam, it seems wise at this point for peace-loving people who are averse to violence to join the trillion peso march only in spirit and keep safe by just staying home on Sunday. So ito po ay paalala. Dahil kahit na po ang simbahang Katoliko ay nakatanggap ng mga bali-balita na papasukin po ng infiltrators itong darating na Sunday rally ng trillion peso march. So kung pagdudugtungin nyo yan, yung aking ibinalita kanina, na handang-handa si Sara Duterte na palitan si Bongbong Marcos kung kailanganin. Kasi dun sa isang pahayag na handa daw pumalit si Sara Duterte kung sakaling bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos, hindi po mangyayari na bababa si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Pero yung kahandaan ni Sara Duterte na palitan si Bongbong Marcos kung kinakailangan ay baka mangyari po ngayong darating na linggo sa trillion peso march dyan sa EDSA. Tandaan po natin na ang rally sa linggo ay laban sa korupsyon. At ito po ay inaasahan na maging peaceful, wag lang papasukan nitong mga infiltrators na to. Na kung tama ang balitang nakarating sa simbahang Katoliko na pangungunahan daw ito ng kampo ng mga Duterte, abay dapat po tayo talagang maging aware, maging alerto. Although tama naman ang sinabi dito na by now, alam na ng gobyerno natin at ng kapulisan kung ano ang dapat nilang paghandaan at gawin kung sakali magkaroon ng gulo. Pero hindi rin po natin maisasantabi yung posibilidad na syempre itong mga kalaban ay naghanda rin at nilevel up na yung kanilang gagawing kaguluhan. So tama ba ang sinabi ng Malacanang na itong pahayag ni Sara Duterte na handa siyang palitan si Bongbong Marcos kung kinakailangan ay parte ng destabilisasyon? Malalaman po natin yan sa linggo. Pero panalangin po natin na tulad nung Iglesia ni Cristo rally na nagkaroon ng bali-balita, naguguluhin daw ng mga infiltrators yung rally nila ay hindi naman po nangyari because in general, mapayapa po yung kanilang naging pagsasalo-salo maliban na lang sa ginawa ni Amy Marcos. Sana nga po mapanatiling mapayapa ang rally sa November 30. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.